Siyempre, usapang West Philippine issue pa rin tayo mga tol. At kung naaalala ninyo kahapon ay binigyan natin ng reaksyon yung pagpapaliwanag ni Congressman Marcoleta tungkol nga sa kanyang naging pahayag nung nakaraan sa hearing sa Kongreso na sinabi niya there's nothing as West Philippine Sea na umani ng napakaraming batikos mga tol. At yun nga ay nagpahaliwanag siya kahapon kung ano yung sinasabi niya na wala daw ang West Philippine Sea sa official na talaan mga tol. No, yun ang kanyang sinasabi at hindi na tayo pwedeng lumaban diyan at mas may nalalaman siya kaysa sa atin. Kung wala man ang West Philippine Sea, sabi ko nga kahapon, he might be right, pero hindi naman siguro masama mga tol at hindi tayo magiging kahiya-hiya sa kahit na anong bansa kung gagawin nating pangalanan yung ating kiniklaim na karagatan tulad ng exclusive economic zone natin at papangalanan nating West Philippine Sea. Kasi nga, by 2012, naglabas na ng executive order mga kapatid si dating Pangulong Aquino, Pinoy Aquino, mga tol, na inuutusan ang bawat sangay ng gobyerno na gamitin ang pangalang West Philippine Sea bilang pagtukoy, 'di ba, sa ating kiniklaim na teritoryo o na exclusive economic zone sa bahagi ng South China Sea. So utos 'yon mga tol, executive order, kaya nga tinawag na order 'Di ba? Kaya mula pa man noon 2012 at magpahanggang ngayon, ginagamit na natin yung word na West Philippine Sea. Marahil tama siya mga tol na wala pa yan sa official na talaan, pero kailanman siguro ay hindi magiging mali na tawagin natin yan. Kasi mga tol, bago natin yan hilingin na maitala, kailangan tayo mismo magsimula na kilalanin na yung parte na yan ng karagatan bilang West Philippine Sea. Paano natin ipapatalayan sa official na talaan kung tayo mismo hindi natin siya kinikilalang West Philippine Sea, di ba? So eto, panonoorin natin to mga kapatid. Mula muna rito sa Inquirer at mamaya ay papanoorin naman natin yung naging restback ni Commodore J. Terriela mga tol sa mga pagpapaliwanag ni Congressman Marcoleta. Kahapon, di ba, nagpaliwanag siya at binanata niya si Commodore J. Terriela. Ngayon naman mga tol, panoorin natin yung restback o yung tawag dito, rebuttals, no, ni J. Terriela doon sa mga pagpapaliwanag ni Congressman Marcoleta. Ito muna ay mula sa Inquirer. West Philippine Sea, nakasaad sa Philippine Maritime Zones Act. O kita mo, nasa batas na rin mga tol ng Pilipinas, di ba? Panoorin natin to mga tol. Nobyembre noong nakarang taon nang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Maritime Zones Act. Bago-bago, November lang ilang buwan pa lang nakakalipas mga tol, 3 months. O Republic Act 12064. Layunin nitong maitakda sa ating saligang batas ang hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. So batas na yan mga tol. At ayon sa may akda nitong si Senate Majority Leader Francis Tolentino, para mas maging malinaw, inilagay na niya ang salitang West Philippine Sea sa batas. Yung Maritime Zones Law, si Senator Tolentino po ang author. Yung po ang may pagmamalaking kong nagawang batas. At yung salitang West Philippine Sea, si Senator Tolentino po ang naglagay nun sa batas. Yung sa West Philippine Sea. Dahil sa naturang batas, mas may pinagbabasihan na ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa kanilang radio challenge sa tuwing nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas ang mga puwersa ng China. Karagatan ng Zambales. So malaking tulong mga tol, no? Kasi yan ay nagiging base natin o basehan natin. Bawat Masinloc, sa Pangasinan, ang ina-announce po ng Coast Guard at Navy, this is Philippine territory. Please leave immediately. You are violating the Philippine Maritime Zones Law. Leave immediately. Matatandaan noong nakaraang linggo, sinabi ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea at gawa lang ito ng Pilipinas. Ang pahayag na ito ni Marcoleta umani na negatibong reaksyon. Hindi maganda yung naging PR niya mga tol, no? Yun ang problema No, tumatakbo si Congressman Marcoleta bilang senador at medyo may pagkakamali siya doon sa kanyang naging pahayag. Sinasabi kasi niya mga tol na wag maging masyadong emosyonal at para hindi tayo magmukhang
tawag dito, walang alam mga tol, o ignorante. No, ang problema mga kapatid, no, paano ka hindi magiging emosyonal kung nakikita mo na yung mga sundalo natin na at mga Coast Guard, lalo-lalo na for example mga kapatid nung nakaraan kung saan yung BRP Teresa Magbanwa na matyagang nagbabantay dito sa Escoda Shoal, nagutom mga tol. Umiinom na lang ng tubig galing sa ulan. Umiinom na lang ng tubig galing sa condenser ng aircon dahil yung mga supply ng pagkain nila ay hinaharang ng mga China Coast Guard. Diba? Sobrang pagpapahirap ng China mga tol, mga Coast Guard nila sa ating mga otoridad. Para lang mabantayan mga kapatid yung ating soberanya. Ganun yung dinadanas na pang-aapi ng ating mga Coast Guard. Di ka ba magiging emotional doon mga tol? Ang ginigiit lang naman natin is irespeto ng China yung ating karapatan. Kasi hindi lang naman tayo ang nagsasabi niyan mga tol. Galing yan sa UNCLOS, yun ang pinagbabasehan natin ng claim natin. Alam din naman yun ni Congressman Marcoleta. Sinabi niya nga kahapon sa pagpapaliwanag niya, di ba? Hindi natin yan isusuko hanggang sa huling patak ng ating dugo. Bilang isang Pilipino, mga tol, normal lang na tayo'y maging emosyonal pagdating sa paglalaban sa ating karapatan. Nandoon nga yan sa pambansang awit natin, di ba? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Diba? Kada kinakanta natin yan mga tol, nakahawak tayo rito sa kaliwang dibdib natin, which is part natin kung saan nandoon ang puso natin, kasi isinasa puso natin yan mga tol. Kaya talaga magiging emosyonal yung mga Pilipino, mga kapatid, no. Medyo hindi isa binabatikos ko mga kapatid si Congressman Marcoleta. Nirerespeto natin yan mga tol. No, ang lang mga kapatid, siguro yung naging pahayag niya lang na nagkaroon ng problema kasi hindi naging malinaw yung kanyang pahayag na there's nothing as West Philippine Sea. Kung sinabi niya na lang sana mga tol, alam nyo ba na yung tinatawag nating West Philippine Sea ay hindi pa nakatala sa official na talaan ng mapa sa buong mundo. Yun lang mga tol, maiintindihan na ng mga tao yun eh. Yun lang mga kapatid, no? Sige, tuloy natin to. Sabi pa ni Pangulong Marcos, posibleng sinabi ito ni Marcoleta dahil isa siyang kandidato. He's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? Ayon naman kay Tolentino, maaring may pagkakaiba-iba ang pananaw, posisyon at opinyon sa mga mahalagang isyu sa bansa. Pero nakakatiyak siya na ang layon ng lahat ay protektahan, pagandahin at paunlarin ang Pilipinas. Tulad ng sinabi ko kahapon mga tala, wala tayo nakikitang masamang tinapay kay Congressman Marcoleta at wala tayo nakikitang masamang hangarin niya. Kung concerned siya mga tol na tawag tayo ng tawag ng West Philippine Sea pero hindi pa naman niya nakatala sa official na talaan mga tol, okay yon yung concern niya. No, siguro nagkamali lang talaga siya ng term at wala siyang magagawa kundi tanggapin na lang talaga yung pangbabatikos mga tol. Kasi nandirito tayo sa crucial era. Di ba? Kung saan ngayon ay malala ang sagupaan, ang malala ang tensyon na nangyayari dito sa West Philippine Sea. Saka ngayon ka pa magbibitaw ng ganyan, talaga makakatanggap ka talaga ng batikos mga tol, no? Makakabawi naman siya siguro sa mga susunod na pagkakataon mga tol sa mga mamamayang Pilipino. Siyempre kailangan niya ng suporta ng mamamayang Pilipino kung gusto niyang maupo mga tol sa sa Senado. Kailangan mo talaga 'yan. Hindi sapat ang 100,000, 2 milyon o 3 milyon na boto. Kailangan mo rito mga kapatid kahit papaano makapasok ka sa top 12, 'di ba? Kasi 12 na senator ang kailangan makaupo eh. 'Di ba? Pag nasa 13 ka, wala, labas ka. Pag nasa 12 ka, pinaka safe spot na mga tol, yung makapasok ka sa 5. Top 5, safe spot na 'yon. Pero pag nasa 11, 12 ka, medyo alanganin 'yan. Pwede ka pang malaglag, 'di ba? About your future, a lot can be said about the West Philippine Sea. A lot can be said about our plans. We may have different plans. We may have different visions of what Philippine society should be. But we have just one goal in mind.
kahit po nagkaiba-iba yan, pagandahin ang Pilipinas. Janice Okay mga tol, tuloy natin to mula naman dito sa News 5 Everywhere. Eto na, PCG spokesperson Commodore J. Tariela pumalag kay Sagip Representative Rodante Marcoleta. Panoorin natin to mga tol. Kung ano yung magiging reply o rebuttals ni Commodore J. Tariela sa mga pahayag kahapon ni ni Congressman Marcoleta. Pero again, tulad nga nung sinabi ko, mas mabuti kung pag-usapan na lang nilang dalawa, mag-usap na lang silang dalawa at magkasundo. Tulad naman mga kapatid ng gusto nating lahat, dapat malakas yung puwersa nating mga Pilipino laban sa mga agresibong aksyon ng China. Ignorante raw ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Yan ang mainit na buwelta ni Congressman Rodante Marcoleta kay PCG spokesperson J. Tariela na binatikos ang sinabi noon ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sagot naman ni Tariela, gumagawa lang ng problema si Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta versus Philippine Coast Guard spokesperson J. Tariela. Lalo pang uminit ang bangayan nila tungkol sa West Philippine Sea. Bumuelta kasi si Marcoleta sa banat sa kanya ni Tariela tungkol sa sinabi ng kongresista na walang West Philippine Sea. Sa programang News and Views ng One News, nilinaw ni Marcoleta na hindi siya tutol sa pagtawag ng West Philippine Sea sa dagat na sakop ng ating exclusive economic zone. Pero giit niya, hindi naman daw kinikilala ng international community ang pangalang West Philippine Sea. The World Community of Nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea. Sa kabila nito, iginiit ng kongresista na kaisa siya sa laban para sa karapatan natin sa ating EEZ. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Binanatan din at hinamon ni Marcoleta si Tariela. Huwag tayo magpapaka-at magpapaka-ignorante. Katulad ng Commodore na yon. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Sagot ni Tariela na kasisira raw ng loob na marinig mula sa isang mambabatas ng 19th Congress na nagpasa ng Philippine Maritime Zones Act na nag-ugat daw sa pagiging ignorante ang paggamit ng West Philippine Sea. Giit ni Tariela, tinatanggap ng sambayanan ang pangalan. Sumisimbolo rin ito sa karapatan natin sa ating EEZ. Ginagamit din daw ang pangalang West Philippine Sea ng militar at ng Coast Guard na lagi raw naharap sa panganib sa tuwing sila ay nagpapatrol. Yes, kasi nga mula pa nung panahon ni Pinoy, 'di ba, ipinag-utos na gamitin ng lahat ng ahensya ng gobyerno, sangay ng gobyerno, yung pangalang West Philippine Sea, 'di ba? Tapos ito bagong pinirmahan lang sa batas, Philippines Maritime Zones Act, no, nung November pinirmahan niya ni PBBM. Andun na yung pangalang West Philippine Sea. So alam ng mga Pilipino 'yan, 'di ba? Yung kaninang sinasabi rito ni Congressman Marcoleta, mga tol. Eto, balikan natin to. Yung World Community of Nations, sabi niya gano'n, pag tinignan nila yung South China Sea, yon, wala silang makikitang West Philippine Sea. O wala silang, sabi ko nga he might be right, wala silang makikitang term o yung pangalang West Philippine Sea. Pero meron tayo, defined by UNCLOS, na 200 nautical miles exclusive economic zone. Yun yung tinutukoy na West Philippine Sea at wala nang ibang parte dyan, 'di ba, na may guhit na 200 nautical miles exclusive economic zone. So ibig sabihin walang choice yung World Community of Nations, hindi na sila malilito doon. Pag tinignan nila yung mapa ng South China Sea, for example, ikaw isa ka sa World Community of Nations, 'di ba? Pag tinignan mo yung South China Sea, 'di ba? Asan dito yung UNCLOS, 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Yun. O eto yung West Philippine Sea. Kasi wala ka naman choice eh. 'Di ba? Wala ka nang pagpipilian. Yun na yun. Nag-iisa lang yun. 'Di ba? So hindi na tayo mga kapatid, no? Kumbaga sabi ko nga, paulit-ulit natin sinasabi, naging masyadong technical si Congressman Marcoleta na nakaapekto tuloy ngayon sa kanyang imahe, mga tol, no? Tuloy natin dito.
Riela, nakasisira raw ng loob na marinig mula sa isang mambabatas ng 19th Congress na nagpasa ng Philippine Maritime Zones Act na nag-ugat daw sa pagiging ignorante ang paggamit ng West Philippine Sea. Giit ni Tariela, tinatanggap ng sambayanan ang pangalan. Sumisimbolo rin ito sa karapatan natin sa ating EEZ. Ginagamit din daw ang pangalang West Philippine Sea ng militar at ng Coast Guard na lagi raw naharap sa panganib sa tuwing sila ay nagpapatrol. Tanong ni Tariela, paano tayo susuportahan ng buong mundo kung tayo mismo ay minamaliit ang pangalang West Philippine Sea? Hoy, magandang punto yun ah. Additionally, how will the world support our use of term West Philippine Sea if we ourselves undermine it? No? Magandang point mga tol. No, magandang punto 'yan. Kung tutuusin, wala rin daw issue rito, maliban na lang kay Marcoleta. Yun nga 'di ba? Masyado kasing naging technical na hindi naman nakailangan pa. Ang maganda kasing mga tol lang sinabi na lang sana kung kaya lang natin i-turn back time, no? Kung ang magandang sinabi na lang sana ni Congressman Marcoleta during that hearing, no? Total gusto niya naman tayong i-educate. I-educate na lang tayo na alam niyo ba na yung West Philippine Sea na tinatawag nating lahat, di ba? Ay wala pa sa talaan, official talaan ng International Hydrographic Map. So ibig sabihin kapag tinignan natin 'yan sa official na mapa ng mundo, walang West Philippine Sea. Di ba? Tayo lang ang nagpangalan nun. Pero hindi ibig sabihin walang West Philippine Sea. Hindi pa natin na ipapatala. Sa ganun mga tol na pahayag siguro hindi siya wala sigurong problema. No? Kasi kung titingnan natin mga tol, wala na. Kahit naman si Congressman Marcoleta sinasabi niya, hindi naman niya sinasabing wag nating tawagin ang West Philippine Sea, West Philippine Sea. So ganoon naman pala, ano bang problema nating lahat, 'di ba? Sana mga tol, no, ito lang ang hiling natin, no. Wag na nating palalain pa etong sagutan nilang dalawa. Wag na natin masyado pang alam mo 'yun, gatungan pa. Hindi ka dapat mag-hate kay Marcoleta kasi wala naman siyang masamang intensyon. 'Di ba? Hindi naman niya sinasabing sa China 'yan Sinasabi niyang atin 'yan Siguro nagkamali lang talaga siya ng term at hindi natin kailangan sirain pa yung tao kaya ay usigin pa yung tao dahil dun sa kanya mga pahayag. At ganoon din naman dito kay Commodore J. Tariela. Mga tol, hindi natin maaalis mga kapatid yung sama ng loob ni Commodore J. Tariela kasi nasa Coast Guard siya 'Di ba ang West Philippine Sea ginagamit ng Coast Guard na nagbubuwis ng kanilang buhay at inalalagay ang kanilang sarili sa alanganin. Maipagtanggol lang itong ating karagatan. Sila yung sumasalo ng water cannon 'Di ba? Sila yung nagbabantay 24/7 sa karagatan para hindi makapasok o hindi makalapit yung mga China Coast Guard. O naiintindihan natin sila mga tol. Ang sa atin lang kailangan natin ipakita sa harap ng China mga tol na nagkakaisa tayong mga Pilipino at hindi dapat tayo nagbabangayan ng tulad ng ganito, di ba? Naggumagawa raw ng problema. Tanong pa ni Tariela kay Marcoleta kung naniniwala naman daw ang kongresista na bahagi ng Exclusive Economic Zone ang West Philippine Sea. Ano raw ba ang dapat na itawag dito? Nauna na ring humirit si Pangulong Bongbong Marcos na paraan. Ganda rin ang point no? Kung naniniwala din naman po pala kayong Exclusive Economic Zone natin ito, which is narinig na natin yan, di ba? Sabi nga gano'n ni Marcoleta, pangalanan man natin yan o hindi, atin yan. So kung naniniwala naman pala kayo na atin yan, bakit naman bawal natin itong pangalanan? Dahil ba wala pa ito sa official na mapa o talaan ng mapa ng buong mundo? Huwag nating tatawaging West Philippine Sea. Kasi sinasabi ni Congressman Marcoleta, ayaw niya daw na mapapahiya ang mga Pilipino, ayaw niya daw na pagtatawanan tayo. At tulad nga ng sinabi naman natin, hindi naman na siguro tayo pagtatawanan mga tol ng buong mundo. 'Di ba? Yung 9-dash line 10-dash line ng China, wala rin naman yan sa talaan ng buong mundo 'Di ba? Pero todo sila sa claim nila. At naitawag dito. Nauna na ring Ang matindi nun mga tol, pinawalang bisa pa ng Permanent Court of Arbitration, yung 10-dash line ng China. Pero tignan mo, todo pa rin sila sa paggamit. Todo pa rin sila sa pag-claim. Irit si Pangulong Bongbong Marcos na paraan nito ni Marcoleta bilang aniyay kandidato para makakuha ng atensyon. Nagbabalita. Alright mga kapatid, yan tayo yung nagiging patas mga kapatid, no?
tayo ay hindi tumitingin sa taong nagsasalita, tayo ay tumitingin sa pahayag ng bawat isa. Kung may puntos, points, kung meron tayong dapat sabihin pa, i-rebat, ano natin yun, opinion natin yun bilang isang sambayan ng Pilipino na concerned din naman sa ating soberanya. Alright, so sana wag yan makaapekto mga kapatid, no, sa inyong pagiging Pilipino, at sana nga magkaayos na itong ating mga mahal na nasa otoridad mga tol, kasi sila dapat ang pinaguhugutan ng lakas ng sambayan ng Pilipino. Paano tayo lalaban sa China kung tayo mismo mga tol na nagsisiraan at naghihilingan na magsiresign ang bawat isa, di ba? Buti na lang sana mga kapatid kung talagang pro-China nagsasalita na hindi natin kaaway ang China. Pag ganun mga tol, ay nako, grabe yun. Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.